Nasa ating po linya ngayon mismo ang kalihim po ng Department of Budget and Management, si Secretary Amena Pangandaman. Ma'am, magandang umaga po. Good morning po, Sir Ted. Opo, kasama ko po si Chacha sa ating pong programa. Hi. Thank you so At much. Ma'am DJ Chacha. Good morning po, Magandang Secretary. umaga po. Opo, ito nga po magandang balitang hatid namin kanina sa aming sa ating pong balitaan. Ma'am, ito pong binabanggit nyo na available na ho yung 27.453 billion pesos para po sa ibabayad natin sa health emergency allowance. Ma'am, ito ho ba ay may saro na? Ngayong umaga po, in-expect ko po na makakarating sa table ko at pipirmahan po natin ngayong umaga para ma-issue po natin sa Department of Health. Ayan. So, ma'am, ibig sabihin po, wala nang utang ito. Buo na po talaga ang perang available para po sa bayad sa mga healthcare workers natin. Yes po, ito po yung mga validated claims na may binigay po kasi rin naman pong deadline ang Department of Health. So ito na po yung buong amount at yung mapagbibigyan po natin na beneficiaries. Ang total beneficiaries po na natitira is more than 5 million pesos, more than 5 million beneficiaries po. Ito po ay validated ng Department of Health at meron din pong natitirang 4,283 beneficiaries para po sa COVID-10 sickness and death compensation. Ito po yung merong mga namatayan po during the COVID pandemic po. Opo. And then, ma'am, dito po, kumbaga, pag ito pong pondong ito ay na-download nyo na po sa DOH, sila na ang bahala. Ano ho? Kumbaga, Sila na po. Opo. Ang implementasyon. Inaasahan po natin na medyo malaki po yung halaga at medyo marami po yung beneficiary. So, inaasahan po natin na sana po ang DOH po maibigay po sa beneficiaries ito ng sa lalong madaling panahon po at saka maayos po ang distribution. Okay, ma'am, kung ito po kayo po lalagda na sa special allotment release order nito, kailan po ang kaakibat nitong notice of cash allowance? Kasabay na rin po. Kasabay na rin po. Dahil ano po to diretso pong pambayad po sa mga beneficiaries. So, kaakibat niya po dyan yung NCA. Okay. Ma'am, tama po ba na ito pong halagang ito o ito pong programang ito pong obligasyon na ito ng gobyerno ay naisama sa 2024 unprogrammed appropriations? Tama po yan. Naglagay po kasi tayo during the 2024 budget po, nung we're preparing it, naglagay tayo ng roughly about mga less than 20 billion. Pero dahil po yung fiscal space natin, maliit lang po, so yung balance po inilagay natin sa unprogram. Yun lang po, ang unprogram po, may mga triggers po tayong tinatawag bago po natin siya matap. Nagkataon po na nabigyan tayo ng certification ng Bureau of Treasury. So, inuna na po natin yan sa mga nakapila na proyekto sa ating unprogram appropriation. Opo. So, ma'am, pwede ba nating malaman kung sakasakali, saan po hinugot ito? Kumbaga kasi doon po naman po sa provision ng batas, di ba? Yung program, may mga pwede ka lamang pagkunan po ng pera, no? Kasama dyan ng pag-utang o other sources. Dito ho, ma'am, saan specifically po nang galing yung pera? Ang alam ko po, sa GAA po, ang nakasulat po doon, kung meron pong additional revenues na pumasok po sa atin. So, yun po ang binigay sa atin ng Department of Bureau of Treasury po, under Department of Finance. Ayan. So, siguro po merong efficiency sa kanilang pangungulekta or meron pong may mga privatization proceeds. Meron din po doon sa GAA this year, sa special provision, na pwede rin po nila itap yung mga pondo sa ating mga GOCCs na hindi nagagamit. So malamang po doon po nila nakuha yung excess funding. Opo. So maaari po nating sabihin, paano kaya ang konfirmasyon nito kung ito ho ay isa, ang source nito ay yung pong binabanggit na pondo na hindi po nagamit ng PhilHealth o na subsidy po ng gobyerno? Apo, posible po. Kasi pag binigyan po tayo ng certification ng, although hindi ko po nakita exactly, pag binigyan po tayo ng certification,
lump po siya eh. Medyo it's a lump amount. So, posible po na, kasi ang alam ko po, nagbigay na nga po yata din ang PhilHealth dahil malaki po ang porsyento ng kanilang pondo ang nakatabi lang po. I see. Okay. So, posible pa pero hindi nyo ho iya matukoy talaga kung ano specifically kung ito nga po yung bahagi ng 89.9 billion. Possible possible. po. Okay. Possible po. Opo. Okay. Hindi ko lang po alam kung na-i-download na po yun sa Bureau of Treasury. Pero kung na-i-download po nila, possible po siya na kasama doon sa certification na binigay sa amin. Okay, sige. May tanong lang po si Chacha bago ho kami magpasalamat, ma'am, ha? Opo. Chacha. Yes po. Oo. Ay, sorry po doon sa echo. Yes po. Secretary, kanina no nakikinig ako kay Manong Ted para lang mas malinaw dito po sa ating health workers na sinasabi nyo na halos 5 milyon, tama po, yung tatanggap itong cash allowance. After nung notice of cash allowance, diretso na po yun? Diretso na po yun sa DOH. Opo. Tapos yung DOH po, parang meron yung mga ledgers po eh. So, buong bansa naman po yan. So, sila naman po, aayusin po nila yung mga validated beneficiaries. And then yung iba po, siguro po, i-divide nila per region. Ida-download naman po nila yan sa mga regional offices nila. Pero dapat po within the month, matanggap na yan ang ating mga health workers? Sana po. Medyo marami po. Makikipagtulungan po kami sa DOH para masiguro po na maayos po yung distribution at saka kung sino po yung nasa listahan, sila po yung mabigyan ng allowance po. Okay, sige po. So, ma'am, baka po, meron ba kayong magandang balita pa para po doon sa mga nasa ang program appropriations na ngayon po may pondo na? Hindi po, kasi po ang program appropriations po, usually po nagbibigay po ng certification ng Bureau of Treasury. Ano po yan eh, minsan po quarterly, minsan monthly. Nagkataon po na itong buwan na to, meron silang naibigay, kaya po much of that amount inilagay na po natin sa health allowance kasi nakalagay din po sa ating GAA sa special provision na kung meron pong may listahan po ng priority kung saan po natin ilalagay yung program. Pinakauna po dyan is personal benefits po. So siguro po as the certification comes and then habang dumadating din po ang mga request ng mga ahensya para sa personal services po or benefits ng ating mga kababayan, unahin po natin yan. Ayun. So, kumbaga ito nga po ang prioridad, kung sakasakali na magkaroon ng source of funding. Sige po, ma'am. So, ma'am, dito po sa inyo pong paghahanda ng budget for 2025, kailan po ang inyong submission, ma'am, sa Congress? Ang printing po ay mangyayari itong darating. Yes, Secretary. Go ahead, ma'am. Go ahead. Opo. Sa kasalukuyan po, inaayos na po namin ang National Expenditure Program. Dadalhin na po namin to sa imprenta. So we expect po to submit sa House of Representatives po ng July 29, 1 week after the SONA po. Okay, sige po. Aabangan po namin to, ma'am. At kami po yung muling tatawag, ma'am, pag meron po kayong magandang balita. Opo. Pag may detalye na po tayo ng ating budget. Opo. Thank you, ma'am. Mabuhay po and have a good weekend. Thank you, Ted and Ma'am DJ. Opo, thank you very much. Si Secretary Amena Pangandaman, ang mismong kalihim po ng Department of Budget and Management. Yun. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.